narinig mo yung kwento, di ba? Na hindi na siya, hindi na matutuloy yung kasal, sabi nitong si Ira. O may mga pangako ng ganyan. Ano masasabi mo rito, Ate Melinda? Ang masabi ko lang, kung tingnan niya yung boyfriend niya o yung pangasawa niya, bigyan niya ng time na makapag-isip ng maayos. Kasi hindi naman public na ayaw na sa kanya, talagang ayaw na sa kanya. Malay mo, nag-ano lang siya, nag-iisip lang siya na mabigyan siya ng pagkakataon na makapag-isip. Baka mamaya, bigla lang magbago yung isip niya na makapag-isip sa kanya. Kasi ang isang tao, kapag once na hindi mawawala sa iya, hindi niya maalala na importante ka sa kanya. Kaya gano'n, siguro, yung pagkakataon din na bigyan natin ang pagkakataon ng tao na makapag-isip ng maayos, na baka sakaling sa paghiwalay nila ay makapag-isip naman yung lalaki na siya talagang mahal. Oo, Ate Melinda, kung sakasakali ba, wag naman sana, no? Meron ka ng pamilya, tama? Meron ka naman ng pamilya. Okay. Ayan, pero kung sakali sa'yo nangyari itong hindi ka sinipot o hindi biglang kahit na wala pa tayo doon sa eksena ng kasalan pero naka-schedule na halimbawa. 'Di ba? Andiyan na kung todo kung todo preparado na ang lahat-lahat. Pero biglang sasabihin sa ng groom nung pakakasalan mo, Melinda, wag muna nating ituloy yung kasal. Ikaw ba maghihingi ka, aawahin mo ba siya? O hihingi ka ng maayos na paliwanag? At anong paliwanag? Yung kaya mo lang tanggapin? Kasi syempre, may rason no? May rason. Oo, pero syempre, nandito na papasok yung, papaano naman yung kahihiyan mo bilang magpapakasal din? Papaano ang preparasyon din? Di bali na yung gastos? Para nga sa iba, wag na yung gastos eh. Malaki kukunti lang naman ang ginastos. Pero yung kahihiyan ko naman, tinalikuran ako nung nangako sa akin ng nadadalin ako sa altar. Di ba? Papaano ba yan kalaki, kabigat para sa isang babae? Napakabigat mo nung kasi sa isang babae, nandiyon yung napahiya ka sa maraming tao kasi kakasal ka na lang tapos biglang huminto yung groom. Kasi napakalaking, parang pinapakan yung pagkababae mo nun. Pero sa akin, kung mangyari man yun, siguro hinga ako ng paliwanag sa kanya, yung matinding paliwanag na ibibigay niya sa akin. Ngayon siguro pag naibigay niya sa akin paliwanag na yun, maintindihan ko, sa ako sa i-give up. Pero pag nag-give ko na po siya, kasi malam meron pang hindi deserve para sa akin. Malam meron pang nagbibigyan ng Panginoon na masigit pa sa kanya. Yes. Pero Ate Melinda, kung sakasakali nga na mabigyan ka ng paliwanag, ikaw ba ay kaya mo pa uling tanggapin ang isang tao na minsan ka nang iniwanan doon sa pagmamarcha nyo sana papunta sa dambana para sa inyong kasalan? Kaya mo pa? Kung sakasakali, ay wag nating ituloy ngayon. Baka pwede next year na lang, ganyan. Naka-prepare na lahat eh. Sa akin po, hindi na po siguro. Di na, Kasi once na nangyari sa akin, hindi ko na siguro tatanggapin pa. Basta naipaliwanag niya na kung anong dahilan. Oo. Mag-move on na lang po ako. Correct. Ayan. Ay nako, I agree. Kaya Ate Melinda, 'di ba? Hindi naman kailangan maging hindi ka naman kailangan maging pagkatali-talino, summa cum laude, magna cum laude, 'di ba? Para maunawaan yung ganito, para pagdesisyonan na, sige, next year ba talaga? Sure na 'yan? Promise? 'Di ba parang pangit naman yun, tinalikuran mo na nga ako ngayon eh. Hindi naman ito, Ate Melinda, parang biyahe na tara out of town tayo. Ay, i-cancel muna natin, may kailangan pala akong gawin o kaya kinapos yung budget ko. Hindi naman ganong klase ng usapan yan eh. Oo. Opo, Kuya Paul, kasi sabi nga sa Bible, huwag mo nang balikan kung ano yung sinuka ng isang aso. Kasi di ba ang aso, pag sinuka na, binabalikan niya pa yung sinuka niya. Hindi, dapat kung ano sinuka mo, huwag mo nang babalikan. Yan, ayan po ay pasintabi po sa mga kumakain. Pero totoo yun. Madumi na yun eh. Madumi na yun. Inilabas na yun. Madumi na yun. Okay? At gawain yun ng mga hayop.
Hindi yan gawain nating mga tao. Ate Melinda, Opo. maraming salamat po ha sa Salamat din po, Kuya Joel. Oo, sa mga reaksyon ninyo. 'Di ba galing sa isang babae na pamilyado na ngayon, 'di ba, na natuto na rin sa buhay. Eh hindi ko natatanggapin 'yan. Tama naman si Ate Melinda eh. Oo, hindi ko natatanggapin yung ganyang klase. Tatanggapin ko ang paliwanag mo pero ikaw, yung pangako mo ulit Opo. na itutuloy natin yung kasal Pwede natin. po, Kuya Wag Paul? na. Kuya Paul? Oh, At andiyan ka pa pwede pala, po ba Ate ako Melinda. mag- Sige po. Kasi, bali, iano ko lang po yung buhay ko rin po. Yung konting ano lang po. Mm. Kasi ako, nagkaroon lang ko ng, naging single mother po ako. Nagkaroon po ako ng anak sa una, pero Oo. dalaga po ako noon. Ngayon, tinakbuhan po ako nung nakabuntis sa akin. Nako. And then, nung nanganak po ako, binalikan niya po ako. Pero ang sabi sa kanya, hindi na. Kasi Hindi na. inayawan mo na ako nung una, nagkaroon tayo ng anak. Inayawan mo na ako. Ngayon pa, para ano pa, wala Yeah. na. Oo, ayan. Nung panahon na mas kailangan kita, nawala ka. Tinakbuhan mo ko. Tapos ngayon Opo. kinakaya ko, nakikita mo na medyo mas madali na lahat. Mas madali na hindi na siguro nagda-diaper yung anak nyo noon, ano? Oo, tapos na rin sa mga puyatan session sa pagpapalaki ng bata. Tapos eto ka na, babalik na ako, medyo mas madali na eh. Oo. Opo. Natutulog, tama na yung no, yung body clock ng bata sa tulog, tapos di na masyado nagda-diaper. Ay, nako, diskarte talaga nung iba dyan. Ate Mel, maraming salamat ulit sa'yo. Thank you po rin po.